message from bottom of my heart kasi iaalis ng message na ito yung mga dati nyong ka-selfie na nakangiti na ngayon hindi nyo nakasama. Ito ay mag-aalis ng mga kasaysayan na madaling magsalita ng I love you pastor, I love you sister. Pero pag meron ng mga pangyayari sa buhay, napakahirap ng ulitin ng pagmamahal na yan. Kaya nga lahat ng yan ay mapapatunayan sa pamamagitan ng apoy. At sa akin pong pasimula, bayaan niyo po ikwento ko yung isang buhay ng isang minero na matagal nang naghahanap ng ginto sa bundok. Araw-araw siyang pumupunta doon, naghuhukay, naglilinang ng mga lupa hanggang sa makita niya kung gaano kaliit. Alam naman po natin yung mga nagtatakip ng ginto, no? Apakaraming proseso nito. Araw-araw niya itong ginagawa para makakuha lamang siya ng ilang gramo. Napaka-imposible makakuha siya ng malaking tipak na ginto. Pero isang araw po, nagulat siya. Kasi po sa kanyang paghuhukay, meron po siyang nakita na isang napakalaking tipak. Talagang pag tinignan mo, ginto, at tuwan-tuwa siya. Excuse me po. Kaya po, ang ginawa po ng taong ito ay itinigil niya na yung pagtatakip. Itinigil niya na yung paghuhukay. At kaagad-agad po siyang bumaba ng bundok papunta ng bayan. Hanggang sa ito po ay dinala niya ang kanyang daladalang tipak na ginto doon po sa tinatawag na bentahan ito o bumibilan ito. Tuwan-tuwa siya. Tinanong niya kaagad ang nagre-refine ng ginto at ang sabi niya ay, Manong, pwede po bang malaman kung magkano ang halaga ng aking dalang ginto? Sumagot po kaagad yung panday. At ang sabi po ay ganito, abay, tutoy, hindi pa po natin alam kung ano at magkano ang halaga nito. Dahil habang ito ay idadarang ko sa apoy, doon lamang natin malalaman una kung ito ba ay tunay na ginto. At kapag nalaman natin na ito'y tunay na ginto, gaano ang timbang nito? Dahil matapos ko itong idarang sa ginto, yung nakita mong tipak na ito, hindi ito ang buong ginto. Hanggang sa makita natin ang grado ng ginto, ang timbang ng ginto, at kung totoo bang ito ay ginto. Kaya sinimulan na po ng panday ang batong hawak niya na talagang napakaganda at talaga naman syempre kulay ginto. At habang tumataas yung init ng apoy, nakita po nung bata na nagkunguha ng ginto sa bundok na unti-unti pong numinipis at lumiliit yung kanyang hawak dati na napakalaking tipak na batong ginto. Natunaw ito at nakita niya napakaraming usok na wala ang mga dumi at ang natira na lang po ay isang maliit na bahagi ng purong ginto. Nagulat ang minero, ang bata, at nagtanong kaagad siya, Manong, bakit naman ganyan ang nangyari? Bakit kailangang idaan pa sa apoy ng sobra-sobra? Hindi po ba sapat na maganda na siya at maayos tignan na talagang napakagandang tignan na parang ginto? Sumagot po yung panday, alam mo naman yan, matagal ka ng minero. Ang kagandahan sa labas ay panandalian. At ang tunay na halaga ng ginto ay makikita lamang kapag ito ay dumaan sa apoy. Ang peke ay nasusunog, pero ang totoo ay lalong nagniningning. Ito po ang talatang aking bubuksan at pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, at dito po natin ahanguin ang aking ibabahagi sa inyo. Unang Pedro o 1 Peter chapter 1 verse 6 to 9. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Verse 7, this trial will show that your faith is genuine. It is being tested in fire tests and purifies gold. Though your faith is far, okay? Your faith is far
more precious than mere gold. And verse 8, you love him even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him and you rejoice with a glorious, inexpressible joy. The rewards for trusting him will be the salvation of your soul. Nalangin po tayo sandali. Father in heaven, we admit the fact and the reality that apart from you, we can do nothing. But thank you because we are now relying in you, asking for your revelation, asking for your wisdom, and also, Lord God, all the don't watcher, may see the wonderful truth about the message na isi-share ng iyong lingkod sa umagang ito. Let your name be glorified. Ituro mo sa amin ang dapat at kami po ay maging tagatanggap nito. Pakinabangan namin ang iyong salita sa umagang ito at makita ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang goal po ng message ng Pastor Joel ay para po manatili tayo bilang mga Kristiyano to stay faithful, keep loving, keep believing until faith becomes sight. Masarap po kasi na ang ating pong pagiging tapat nananatili. Ang ating pagmamahal ay nananatili. Ang ating paniniwala ay nananatili. O ang ating pagsampalataya sa Panginoon hanggang sa ito ay mabunyag. Mga kapatid, ang katotohanan po kasi, faith isn't faith until it's tested. Ang pananampalataya ay hindi nagiging pananampalataya hanggat hindi ito nasusubukan. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, ang sabi niya is, a faith that cannot be tested cannot be trusted. Ang isang pananampalataya na kailanman ay hindi pa nasusubukan, hindi ito pwedeng pagtiwalaan. Sa 4 puntos na aking ibabahagi, mga kapatid, baka po makatulong ito para po mabuhay po tayo ng totoo sa Diyos, totoo sa ating kapwa, totoo sa isa't isa. At mapanatili po natin ang ating sarili at mapatunayan natin tayo'y totoong tao. Ang dami na kasing nangako, ang dami nang nagsalita. Alam niyo po ba ang pinakamadaling sabihin sa isa't isa? Mahal natin ang isa't isa. Pero nakalulungkot, ilan na po ba ang mga taong nagsabi sa inyo na mahal kayo? Pero nasaan na sila? Ilan na po bang mga tao, katulad na sinasabi ni Ate Medi, na may mga tao sa loob ng church kapag hindi na nagugustuhan, o di kaya kapag hindi na nasusunod yung gusto nila, iniiwan na ang simbahan. Pero yun yung mga taong kumakanta ng, oh, I love you with the love of the Lord. Yun yung mga tao na nagsabi sa pastor, Pastor, I love you with the love of the Lord. Yun yung nagsabi sa kapwa kapatiran na mahal kita sa Panginoon. Pero itong pinakamasakit, lahat po ng taong nagsalita nito kung minsan, hindi napapatunayan dahil idinadaan sa apoy. Ang unang yugto po na makikita po natin sa talatang atin pong ginamit, sa key passage po natin, point number 1, ay yung salitang the joy in trials. Rejoice despite the fire. Ito po yung sinabi ng Bible, so be truly glad even though you must endure many trials for a little while. May sinasabi po ang Diyos na unang marka ng isang totoo ay yung nagagawa niyang magsaya kahit siya po ay dumadaan sa mga apoy ng buhay. Ang sarap po kasi na tignan ang sinabi po ng quotation na ito at ang sabi niya, joy is not the absence of trials, but the presence of Christ in the midst of it. Ang sarap po kasi mga kapatid na kung ikaw at ako ay tunay na mananampalataya ni Kristo, yung kasiyahan hindi maiaalis. At ang kasiyahan po yan, totoo lang ha, nagagawa mo magsaya kahit hindi po nawawala ang mga pagsubok sa buhay. Natatandaan ko yung isa nating magaling at isa nating kapatid dyan na hindi po humihinto sa Don Watts at palagi pang tumutulong sa atin at siya ang nag-aayos ng mga message ng mga pastor,
nag-host sa atin na parang bagang siya pa ang pastor ng kabuuan ng Don Watts. At yan po si Ate Sel. Andiyan ka pa ba, Ate Sel? Baka natulugan mo na kami, ha? Ang daming pinagdadaanan ng taong iyan. At ang sabi ko lang sa kanya, kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, at ang sabi mo, nai-stress ka, nahihirapan ka na, sabi ko, anak, sa totoo lang, may bilin ng Diyos na dapat kang magdiwang kahit na ikaw ay may pinagdadaanan. At ang tanong na sa akin, paano, pastor, magdiriwang? Paano magsasaya? Ang dami-dami ko pong pagsubok. Aba, kapatid, sa totoo lang, ang tunay na Kristiyano na nakakakilala kay Kristo ay kayang mamayapa, kahit na siya ay nasa gitna ng napakatinding laban ng buhay. Ibinigay ko po sa kanya isang ilustrasyon patungkol sa contest o paligsahan kung paanong maipapakita ang tunay na kapayapaan. Meron pong paligsahan na tinawag ang mga pintor, tinawag ang mga magagaling gumuhit at ipinaguhit sa kanila yung isang larawan na nagpapakita ng tunay na kapayapaan. At alam niyo po ba, yung isa po ay idinrawing niya yung isang bukirin na meron pong isang maliit na bahay siyang nilagay sa gitna at pagkatapos po nilagyan niya ng maraming mga ibon na nagliliparan at doon po sa isang mapayapang tahanan niya na nasa gitna ng bukid, sinabi niya, kapayapaan sa gitna ng bukid. Nung makita po ito ng mga hurado, natuwa sila. Pero meron pong pukaw ng kanilang pansin dahil meron pong pintor ang naglagay ng isang larawan ng talon, poles, rumaragasa. At pagkatapos ipinakita niya po doon ang isang napakataas na inuhulugan ng poles na yon, isang malaking bato. At dahil sa ito'y mataas ang tubig, humahampas ang tubig na ito sa bato at ipinakita niyo doon kung gaano sumasabog at naglilikha ng napakaingay na tunog ang poles na iyon. At alam niyo po ba, nagtanong ng mga hurado at ang sabi niya, ang ipinapalarawan namin sa iyo ay kapayapaan, bakit ang inilagay mo ay puno ng ingay? Alam niyo po ba, sumagot po yung pintor at sabi niya, nakita niyo po yung poles, nakita niyo po yung taas na binabagsakan nito, nakita niyo po yung bato na sumasalpok doon sa tubig mula sa taas, pero ang hindi niyo po nakita, doon po sa bato at doon po sa poles na yon, meron pong isang sanga na meron pong ibon at kapag titignan niyo mabuti, yung ibon po ay nagagawang pumuni, nagagawang pumayapa, maging sa kabila po ng maingay sa kanyang kapaligiran. Ang tunay po palang kapayapaan, mga kapatid, ay yung nagagawa mong maging mapayapa kahit nasa gitna ka ng laban dahil ang presensya ng Diyos ang siyang kasama mo at palaging nandoon sa buhay mo. Kapatid, normal po sa atin ang may pinagdadaanan sa buhay. Normal po sa atin ang merong mga laban sa buhay. Pero alam niyo po ba, iyon lamang ang tanging paraan para mapatunayan natin na talagang totoo tayong Kristiyano dahil nagagawa nating magdiwang, nagagawa nating pumayapa kahit napakarami na nating pagsubok sa buhay. To be honest, mga kapatid, joy is not about being happy all the time. It's about being secure in knowing that Christ is with us in every storm. Pwede po bang yun ang maging laman ng puso natin? Na kahit hindi tayo palaging masaya, pero kung ang kasiyahan ang tunay na hinahanap natin, yung kasiyahan pong iyon ay yung alam mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay may pag-iingat, knowing that Christ is always with you in every storm in life. Mga kapatid, ang kagalakan ko kasi galing yan sa Diyos at hindi galing at nakadepende sa sitwasyon. Kaya niyo po bang paniwalaan yon? Ang tunay po kasing kagalakan ang gagaling sa Diyos. Hindi po ito nakikita at nakadepende sa kung ito ay nasa sitwasyon mong pangit o maganda, kundi sa presensya ni Kristo sa gitna ng sitwasyon. Kaya nga sabi, joy is not the absence of trials, but the presence of Christ in the midst of it.
So mga kapatid, kung nasa gitna po tayo ngayon ng apoy, abay dapat po nating maintindihan, ipanatili po natin because that fire is making our faith pure, our hearts humble, and our walk with God stronger. Yun yung dahilan bakit kailangan tayong magdiwang. Hindi po tayo nagdidiwang to the point na may pagsubok tayo. Nagdidiwang tayo kasi alam natin sa gitna ng pagsubok natin, nandun din at kasama natin ang Diyos. That is the reason why the Word of God says, be rejoice even you are in the trials sa maiksing panahon. So siguro po pagka magkakaalaman po tayo, totoo ba ako? Genuine ba ang faith ko? Dahil ako ay palaging nakakangiti pa at nasasabing magpapatuloy pa. Siguro lalo na kung titignan po natin yung point number 2, that the testing and the refining of faith. Because faith proven genuine once na ikaw ay dumaan sa apoy. Ang sabi po doon, this trial will show that your faith is genuine. The word tested means proven genuine. Tama po ba yan? Ang kahulugan po ng tested means proven genuine. Hindi ito para sirain tayo. Ang pagsubok po ay dumating, hindi para tayo po ay wasakin, kundi para patunayan ang totoo nating pananampalataya. Like gold refined in fire, God uses trial to remove impurities, pride, doubt, fear, wrong motive, until what remained is pure and genuine faith. Kapatid, mga kapatid, ang apoy po ng pagsubok ay hindi parusa, kundi isang proseso. Ako po'y naniniwala dyan. Sa haba at tagal na po ng aking paglilingkod, lagi kong napapatunayan na ang mga apoy ng pagsubok sa aking buhay ay hindi padala ng Diyos para ako parusahan. Padala siya para ako ay maging ganap. Isa siyang proseso. It's God's way of refining our hearts so that we will reflect His glory. Kapag tayo po'y dumaan sa mga matitinding pagsubok at hindi tayo bumibitaw, ang palaging nakikita sa atin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Always remember, mga brother and sister sa Panginoon, when life gets so, when prayers seem unanswered, when heaven feels silenced, ang tahi-tahimik ng Diyos, ang mga dasal natin ay para bagang walang dinig, that means our faith is being tested. Hindi po totoong walang nakikinig, hindi po totoong walang tulong. Ang totoo nun, nasa gitna lang po tayo ng proseso ng pagsubok. Kailangang ma-check tayo ng Diyos na yung pananampalataya ba natin ay totoo. Dahil doon po natin matitiyak na kapag dumadaan tayo sa pagsubok, yung paglilingkod po ba natin ay ipagpapatuloy pa natin. Kapag tayo po ba ay nasa apoy, yung pagtitiwala pa rin po ba natin sa ating Panginoon ay nandoon kahit tahimik siya. Magmamahal pa rin po ba tayo ng mga tao sa paligid natin kahit mahirap na silang mahalin? Yun po yung mga pagsubok. Kasi yung magsalita tayo sa kapwa-kapatiran, madaling sabihin, I love you eh. Kaya hindi ako nagpapapaniwala ko minsan sa mga nakikipag-selfie. Pastor, selfie po tayo, ang saya-saya. Selfie lang yun. Ang ikinakatakot ko doon, yung bukas makalawa, ayaw ka nang isama sa selfie kasi masama na ang loob sa'yo. Hindi totoong mahal ka. Hindi totoong masayang kasama ka sa picture. Kaya yung may nagsalita sa'yo ng I love you, may nagsalita sa'yo mahal kita kapatid, yung may nagsalitang maglilingkod tayong sabay hanggang sa pagdating ng Panginoon, patunayan pag may apoy. Kung totoo ba yung mga salita, kasi po talagang nakakalungkot na kapag may mga taong nagmamahal, na biglang magbabago dahil lamang meron ng pinagsubok o pagsubok na dumaan. Mga kapatid,
ang tunay pong pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan hindi po dahil komportable ang buhay, but by consistency. Ako, yun po ang paniniwala ko. True love for God is proven not by comfort, but by consistency. Nananatili ka pa rin bang ganon? O pwede natin, wag muna yung true love for church is proven not by comfort. Kuminsan ang church natin, mahal natin, pero kapag ang church natin, meron na tayong mga pinagdadaanan, meron na tayong hindi disgusto, ayaw na natin. Hindi po yun. Hindi po sa komportable ka sa church ang issue dyan, kapatid. Ang issue dyan, consistent ba yung pagmamahal mo? Because faith that endures the fire is faith that shines for God. Dapat po ganun ang pananaw natin. Saan ba tayo nagsashine? Kay leader? Kay sister? Hindi po dapat kay Lord. Kasi kapag kay Lord lahat yan, dahilan natin ang paglilingkod, dahilan ng pagtulong, dahilan ng pagsuporta, dahilan ng pagdalo. Abay, kahit anong makita mong hindi mo gusto, makakaya mo, kapatid. Kasi ang pagpunta mo roon, hindi po para makuha mo yung pabor ng tao sa paligid, kundi makuha mo ang pabor ng Diyos na pinupuntahan po natin sa loob ng simbahan. Kaibigan, kapatid, pansinin niyo po si Job. Paborito ko palagi yung kanyang sinasabi. Pag may mga laban, sabi niya, Job said in Job 13:15, though he is slay me, yet will I trust him. Alam niyo po ba kung anong kahulugan dyan? Sinasabi niya po yan dahil alam ninyo na siya po ay may pagdaramdam at meron po siya pinagdadaanan na napakabigat na laban at nandun pa ang kanyang mga kaibigan na pinipilit siya na magsisi sa isang kasalanan hindi niya alam kung ano. Pakiramdam niya. Kaya nga sinabi niya, mabuti pang hindi na ako isinilang. Mabuti pang hindi ko na nakita ang buhay. At pagkatapos kong makita ang buhay, ako naman din ay papatayin. Pero hindi nagbabago ang kanyang statement. Sinabi niya, ang Diyos ang may gawa nito. At ang sabi niya, though God slay me, yet will I trust Him. Grabe po ang faith niya. Grabe po ang pagkatotoo niya. Kahit pinapatay na ako ng Diyos na sinasamba ko, sabi niya, mananatili pa rin ako magtitiwala sa Kanya. Ito po ay isang salita na puno ng emosyon. Ito po ay salita na puno ng pagdurusa. Ito po ay salita na puno ng pagluha. Pero hindi kailanman nawala ang pagtitiwala. Mga kapatid, meron pang isa, diretsong salita, na ultimo pagsubok, sinabi niya, sige Panginoon, subukin mo ako, pero patutunayan ko sa iyo, totoo ako at magniningning ako. Ito yung sinabi niya sa Job 23 verse 10. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me or tested me, I shall come forth as gold. Grabe to mga kapatid. Baka naman po pwede nating ilagay ito sa isip, sa puso natin, na alam ng Diyos ang landas na tinatahak natin. At kung sakali man sa ating paglalakbay, makita natin na ultimo ang Diyos ang nagdadala sa atin doon sa mga kalalagayan hindi tayo komportable. Nawa po, ito ang salita natin sa Kanya, Panginoon, kahit ano ang ipinapadaan mo sa aking landasin, patutunayan ko sa iyo na ako ay kikinang at mapapatunayan mong ako totoong ginto. Hindi po ba? That faith not based on blessing, but based on relationship with God. Yun pong pinakamahalaga mga kapatid. Na ang atin pong pananampalataya hindi po nakabase dahil sa meron kang tinanggap na himala, meron kang tulong na natanggap sa Diyos, meron kang blessing na natanggap sa Diyos, kaya panay mo siyang pinupuri at sasabihin mo, matibay ang aking pagdalagap ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, magtitiwala ako. Hindi po. Dapat po nakabase ang ating pong pananampalataya sa relasyon natin sa Diyos. At ang relasyon iyan ay hindi po pwedeng putulin ng kahit na anumang pinagdadaanan sa buhay. Point number 3 ay yung sinabi pong loving and trusting the unseen Christ.
Ito po ang pinakamasarap, mga kapatid. Yung nananatili tayo nagmamahal sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. You love Him even though you have never seen Him. Ito po ang puso ng tunay na pananampalataya. To love and trust Jesus even when you don't see Him. Hindi po natin nakikita ang kilos niya. Yung pong ibig sabihin yan, kung minsan, alam mong kumikilos siya. Naniniwala ka pa rin kahit hindi mo siya nakikita. Hindi mo man naririnig ang sagot ng Diyos sa iyong mga dasal, pero alam mong tapat siya. That's real faith. Walking not by sight, but by trust. Real faith, ang sabi po ng isang quotation, real faith sees the invisible, believe the incredible, and receive the impossible. Ang tunay po kasing pananampalataya ay laging nauuwi sa pag-ibig dapat sa Diyos. Nauuwi pagmamahal sa tao, nauuwi sa pagmamahal sa ministeryo, nauuwi sa pagmamahal natin sa mga kapatiran. Dahil ito lang ang magpapatunay na talagang ang ating pong paniniwala at pananampalataya, pagiging Kristiyano sa Diyos ay totoo. Nagpapatuloy kang maglingkod, nagpapatuloy kang magmahal, nagpapatuloy kang kumalinga, nagpapatuloy ka na naibigin ang mga tao sa paligid mo kahit hirap na hirap ka na. Ipagpapatuloy mo ang paglilingkod kahit walang kapalit na tugma sa gusto natin. Check po natin ang mga sarili natin. Nagbabago na po ba tayo dahil hindi tugma ang tugon nila? Dahil hindi masunod ang gusto natin? Hindi po eh. Masusubukan ang tunay nating pananampalataya at pagmamahal sa tao, sa pastor, sa mga kapatiran. Kung nahihirapan ka pero pinananatili mo ang sarili mo para sa Panginoon, na ibigin sila kahit hirap na hirap ka na. At ang malupit doon, kahit walang kapalit. And again, always put it into your mind and into your spirit. God uses trial to make us better, not bitter. Ito po ang alam ko. Mismong ang Diyos ang nagdadala sa atin ng mga laban sa buhay. Hindi po para tayo po ay maging suwail, maging mapagrebelde, maging mapanira sa mga tao sa paligid natin. Hindi. Ang gusto ng Diyos, daanan natin ang mga pagsubok na yan para maging mas dalisay tayong mga Kristiyano. Because when your heart is filled with the love of Christ, no fire can destroy you. It will only make you shine brighter, kapatid. That's my belief. Kailangan kumikinang ka. Pansinin niyo po yung mga ilawan ng inyong paglilingkod. Nagniningning po ba kayo o nanggagalitin na kayo sa galit? Mga kapatid, ang sarap po na habang tayo dinadaan ng Diyos sa apoy, nagiging dalisay tayo. Hindi tayo papangit, kundi paganda tayo ng paganda. Palalim ng palalim ang pag-ibig natin kay Kristo. Palalim ng palalim ang pag-ibig natin sa isa't isa. At bakit natin kailangan gawin yon? Bakit kailangan nating manatiling nagmamahal kahit nahihirapan? Sumusunod kahit nahihirapan. Sumusunod na maglingkod kahit walang kapalit na maganda at pumapabor sa iyo. Kasi po, yung ating ginagawa sa point number 4 in my closing, meron po kasing gantimpala eh. The reward of faith, yung salvation and glory ahead. Yan po yan. The reward for trusting, He will be the salvation of your soul. Yun po yung verse 9 na sinabi. Ito yung pinakamatamis na bahagi ng ating pagpapatunay sa apoy. The reward of faith is salvation and eternal joy in Christ. That every tears, every sacrifice, every moment of obedience, lahat ng ating ginagawa ay may katumbas na walang hanggang gantimpala. At yun po yung kapag ka si Kristo po ay nai-reveal na. When Christ appears, our faith will turn into praise. Our endurance into glory and our trials into triumph.
Ang sabi nga po ng isang quotation, when we see Him, all our pain will make sense. Faithfulness is not measured by success, but by steadfastness. Yes. Ang apoy-poy, panandalian lamang. Yan ang isipin natin. The fire is temporary, but the glory that comes after is eternal. That's why in 2 Corinthians chapter 4, verse 18, in King James Version, when we look not on the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Idagdag pa po natin yung Romans 8:18. And that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Very clear that these two verses remind us that everything we see, wealth, success, even pain and suffering is temporary. Sabihin po natin lahat yan. Lahat ng pinagdadaanan ko ay sandali lang. Temporary lang to. Yung mawalan ka ng pera, temporary lang yan. Yung may sumpong ka, temporary lang yan. Yung merong injustice sa iyo, temporary lang yan. Yung unfair yung mga Kristiyano sa paligid mo, ay naku, temporary lang yan. Pero wag mong pabayaan na hindi mo makita yung eternal. Sapagkat dito po makikita natin God's presence, His promises, and our eternal life ay palaging nananatili. It will last forever. At sana po yun yung hanapin natin. Yun yung mga unseen realities. Yung God's presence, kapatid. Huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Huwag kang papayag sa bulong ng demonyo na papangitin ang pagkatao mo, papangitin ang spiritual mo ng dahil sa mga tao nakapaligid sa iyo. Do not allow to destroy your own faith. Do not allow the devil na yung boses niya nagsasabi, ganito yan, ganito sila. Nako, hirap na hirap ka, di ba? Umalis ka na dyan, huwag ka na maglingkod. No. Ako po palaging sinasabi ko dun sa mga tao, kaya ako ayoko nung nakikita yung mga post. Ganito ang post. Tumulong ako, ginantihan ako ng pangit, parang ayoko nang tumulong. Mga ganun eh. Mahilig tayo kasi sa mga social media effect. Tinulungan ko dahil nangailangan, ngayon ako nangailangan, walang tumulong sa akin. Kawawa effect. Kaya hindi ko nagagawin ulit tumulong. Kapatid, hindi ganun. Dapat ganito. Gumawa ka ng tama, binalikan ka ng mali, huwag kang huminto. Ituloy mo pa rin ang tamang ginagawa mo. Kasi walang mali sa ginawa mo. Ang paggawa po kasi ng maganda, ginawa mo hindi dahil gusto mong makakita ng ganti ng tama. Kaya pag hindi ka nakagawa o hindi ka nakatanggap ng maganda, ay sinasabi mo, ay hindi ko nagagawin. Mali yun, kapatid. Kasi ginawa mo ang lahat para sa Panginoon. At kung ginawa mo ang lahat para sa Panginoon at sinuklian ka ng mali, huwag kang huminto, ituloy mo pa rin ang tama. Bakit? Sila ang mali eh. Kaya mo makita nila ang mali nilang tugon. Dahil mas kawawa sila dahil hindi na sila makakalapit uli sa iyo. Kasi sinira na nila yung magandang bagay na pagkakataong pwede silang gumanti sa iyo. You know, kaibigan, kapatid, ang Diyos po ay nag-i-encourage o si Paul po ay nag-i-encourage sa mga Kristiyano to keep our focus on what really matters. Doon tayo tumingin sa kung ano ba talaga ang mahalaga. Tingnan natin not only the short-term struggles of this life, but the eternal glory that await us. Huwag tayong pumayag na dahil lang nahihirapan ka, gusto mo nang tumigil. No. Pag may labang ka, palagi mong isipin, sandali lang to. May panahong matatapos to. Itutuloy ko dahil merong maganda sa aking pinagdadaanan. Kaya nga, konklusyon ng Pastor Joel, mga kapatid, ang tunay pong pananampalataya ay napapatunayan pag dinaan sa apoy.
Kaya dalangin ko po sa Panginoon sa umagang ito, yung mga nagsasabing mahal nila ang Diyos, mahal nila ang tao, mahal nila ang pastor, mahal nila ang simbahan, patunayan natin yan sa apoy. Kung gusto mong masabi at mapatunayang totoo ka, humingi ka rin ng apoy habang sinasabi mo yan. Panginoon, gusto kong maging totoo sa mga taong kaharap ko. Pero gusto kong mapatunayan yan, idaan mo kami sa apoy. At kung may apoy kami pinagdadaanan, makikita mo lang yung sinabi ni Job. Kung idadaan mo kami sa apoy, papatunayan namin kami totoo. Mananatili tayo mga kapatid dapat na ang ating pong confession sa pagmamahal natin sa Diyos ay hindi lamang salita, but commitment. So be faithful to God kahit mahirap. Be committed to the ministry kahit walang recognition. Be loving kahit nasasaktan ka sa mga taong minamahal mo. Because again, real faith produces real love. And real love produces real service. So if you are walking through the fire right now, kaibigan, remember, you're not being furnace. You're being purified. God is not burning us because of trials that we have. He's building our character. He is building our good character. He is not breaking us. He's blessing us through the process by fire. Kaya mga kapatid, pandulo, huwag kang bibitaw. Keep trusting, keep loving, keep serving. Makuha mo lang yung tatlong yon, kapatid. Mapapatunayan mo na ikaw ay totoo, mapapatunayan mo na ikaw ay dalisay, mapapatunayan na talagang ginto ka, kapatid, kung sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan mo, nagagawa mo pa rin magmahal, nagagawa mo pa rin magtiwala, nagagawa mo pa rin maglingkod. Because when Jesus returned, He will see you in faith that has been proven by fire, not consumed, but refined, not destroyed, but shining for His glory. So final declaration of Pastor Joel to all of us, for all of us, let our faith that survives the fire will shine forever for the glory of God. Gusto ko po na sa araw na ito, lahat ng kasama natin ay totoo dahil napatunayan sa apoy. Kaya minsan pa, titulo ko lamang po ang matandaan ninyo sa anumang salitang binibitawan nyo sa Diyos, sa simbahan, sa mga tao sa paligid natin. Pagmamahal ba yan? Suporta ba yan? Respeto ba yan? Sige nga, patunayan yan sa apoy. Maraming pong salamat. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Nawa po kahit sa maikling mensahe na nadinig po ng aking mga kapatid, patunayan po namin sa totoo kaming Kristiyano. At ito'y mangyayari lamang kung kami po'y mananatiling narito sa kabila ng mainit na apoy na aming pinagdadarangan. Ito po ang aking dasal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.